Sa previous episode, ang bida nating si Usado ay isang tahimik at cool na estudyante sa isang paaralan. Siya ang tipong lalaki na ayaw mapansin ng karamihan at sa isang pagkakataon ay nagkaroon ng hindi inaasahang pangyayari, kung saan aksidente siyang naisama sa ibang mundo. Ipinaliwanag sa kanila ng hari na sila ay dinala sa mundong iyon para sa isang misyon, kaso nagalit ang kasamahan ni Usado dahil sa biglaang pagsaman sa kanila at ito'y labag sa kanilang pasya, subalit nagmakaawa ang hari sa kanila para sila ay tulungan para sa kaligtasan ng karamihan. Doon ay sinubukan nila na alamin ang kapangyarihan nila sa pamamagitan ng Magic Crystal, at nagulat sila dahil sa kakaibang liwanag na lumabas nung si Usado na ang sumubok dito. At sa pagpapatuloy ng ating recap, kinabukasan ay ibinagsak kay Usado ang bag at sinabi ni Rose na magkakaroon ng training si Usado kasama si Susan, at nagtataka siya kung bakit sasamahan niya ito subalit nakikita nating handa na si Susan sa gagawing training. Patuloy na nagtataka si Usado kung bakit kailangan niyang sumama kay Susan, at binanggit pa niya na kasama ngayon ni Kazaki si Siglas at ipinaliwanag ni Rose na dapat ay kasama rin si Usado kay Kazaki, kaso katatapos lang niyang bumalik mula sa gubat. Tiniyak niya kay Usado na nandoon lang siya sakaling kailanganin nila ang isang manggagamot, at dapat siyang makabalik sa bahay sa loob ng 3 araw at natutuwa si Susan na makita si Usado, kaso mas nasabik pa siya na makasama si Blur. Inakala niya na dinala ni Usado ang oso para sila ay magkaroon ng pagkakataong magbonding, subalit hindi iyon ang kaso at dinala lang ni Usado ito dahil ayaw ni Blur sa ibang tao. Pagkatapos ay ipinakilala ni Susan sa kanya si Aroko na isang knight, at si Koren na isang mage at nakilala ni Usado ang taong ito at lumalabas na siya ay dating isang hindi gaanong mahalagang tauhan na nagbabantay sa pintuan ng kastilyo. Ipinaliwanag ni Rose kay Susan na ang mahiwagang paggagamot ni Usado ay hindi makapangyarihan sa lahat, kaya nitong magpagaling ng sugat at maggamot ng lason subalit hindi nito maibabalik ang mga patay. Sinabi niya sa kanila na huwag itong balewalain at lubos na naintindihan ito ni Susan, sigurado si Rose na magiging maayos sila dahil sinanay si Susan ni Siglas at wala siyang masabi kay Usado. Alam ni Usado na wala siyang magandang sasabihin kaya doon ay iniwan na lang niya sila. Nakikita ni Susan na talagang malakas si Rose ngunit hindi alam ni Usado kung ano ang ibig niyang sabihin. Hinayaan na lang ito ni Susan at sila ay nagsimula ng maglakad. Sa kastilyo ay nag-aalala si Sally nang makita niyang nagpa-practice si Kazaki ng kanyang espada. Binanggit niya na kakauwi lang niya mula sa pagsasanay subalit tiniyak sa kanya ni Kazaki na siya ay nakapagpahinga ng maayos. Natutuwa dito si Sally kaso pinakiusapan siya na alagaan ang kanyang sarili at umalis siya. Ibinahagi ni Susan kay Usado kung gaano kapagod si Kazaki pagkatapos ng pagsasanay, pero sinabi ni Kazaki na sulit ang karanasan. Nakipaglaban sila sa maraming halimaw sa isang clearing sa kadiliman ng Linger at iyon mismo ang kanilang gagawin. Kakauwi lang din ni Usado mula doon at nagtataka siya kung namimiss ba ni Blur ang kanyang tahanan. Gusto ni Susan na samantalahin ang pagkakataon na natutulog si Blur sa pamamagitan ng paghimas sa kanya pero binabantayan ni Usado ang kanyang alaga. Hindi nagustuhan ni Susan kung paano siya pinagsabihan at tinulak palayo kaya nagtaka siya kung siya ba ay naging misogynist. Sa wakas ay nagising si Blur pero maliwanag na antok pa rin siya habang sinusubukan na maglakad. Sinamantala ni Susan ang bawat pagkakataon na mapalapit kay Blur kaya nag-alok siyang buhatin ito sa kanyang likod. Sa palagay ni Usado ay hindi ito magandang ideya subalit nagustuhan ni Susan kung gaano ka-fluffy si Blur, at makikita nating maikli lang ang kanyang kasiyahan at nang bumagsak ang kanyang katawan sa ilalim ng bigat ng malaking tuta. Pagkatapos nun si Usado ay nagpagaling sa kanya at biglaang na-detect ni Koren ang maraming nilalang sa unahan nila. Sinabihan ni Aroko ang iba pa na lumayo at lumitaw ang ilang mga bandido. Nabigo dahil nadiskubre sila at balak nilang mag-ambush kaya nagpasya silang tangkaing magnakaw sa grupo nila. Tumanggi si Aroko na ibigay ang anumang mga gamit nila, subalit tinuro ng mga bandido na sila ay marami ang bilang kumpara sa kanila. Tiningnan lang ni Usado ang kaawa-awang grupo at naisip kung gaano sila hindi nakakatakot. Tiniyak ni Usado kay Susan na hindi sila banta ngunit namanghalang siya na makakita ng mga bandido sa unang pagkakataon. Natakot ang mga lalaki nang makita nila ang isang asol na oso ngunit napagtanto nila na tuta lang pala ito. Nagpa siya ang mga nakakakilabot na lalaki na hulihin ito at balatan habang buhay pa,
kaso agad na ipinagtanggol ni Susan ang oso at humanga si Usado na ginamit ni Susan ang napakalakas na atake habang pinapanatiling buhay ang lalaki at hinihikayat siya na itodo pa ang atake. Nagpa siya ang mga bandido na iwasan ang mga atake ng mahika sa pamamagitan ng paglapit. Tinuring ni Usado si Susan na parang Pokemon at inutusan siya na gumamit ng Thunderbolt. Madaling tinalo ni Susan ang mga bandido ngunit hindi niya gusto ang pakiramdam na tretuhin siya na parang Pikachu. Sumali sa laban si Aruko subalit sila'y nagambala ng isang grupo ng boars. Nakakagulat ito dahil mas malalim sila na nakatira sa gubat at kailangan ni Blur na pigilan ang ilan sa kanila pabalik. Tinamaan si Usado habang pinoprotektahan si Susan at ginamit ang kanyang mahika na panggagamot para suportahan ang kanilang pagbagsak. Nahulog sila sa ilang mga puno at sa isang ilog subalit nasa masamang kalagayan si Susan. Napagtanto ni Usado na ito ang parehong ilog na kanyang dati nang napuntahan at naalala niya na may waterfall sa unahan. Sinabihan niya si Susan na huminga ng malalim at nawalan siya ng malay nang lumabas sa ilog. Napansin ni Susan na hindi na gumising si Usado kaya nangako siya na ililigtas siya. Plano niyang suklian ang utang niya sa pagligtas sa kanya, subalit inihayag ni Usado na nagising na siya at ayos lang siya, medyo nahihiya lang siya ngayon ngunit ganon din siya. Ipinaliwanag ni Usado na nagpapahinga lang siya pagkatapos niya na madala ito palabas ng tubig, pero ayos na ang lahat ngayon at pinagaling ito ni Usado habang humihingi siya ng tawad ngunit ipinaliwanag niya na wala siyang ibang naisin na makasama kundi siya lang. Ipinaliwanag din ni Usado na iniwan sila noon ni Rose sa gubat na ito, at ito ay puno ng mga halimaw na nagpapahiwatig na ang mga boars na kanilang nakita ay parang mga alaga lamang. Isang pagsusuri sa kanilang inventaryo ang nagpahayag na wala silang sapat na pagkain para tumagal kahit isang gabi. Naisip ni Susan na dapat nilang unahin ang pagtakas sa gubat kung ito ay talagang kasing delikado gaya ng mga sinabi niya, ngunit binanggit ni Usado na malapit ng dumilim at baka umulan pa kaya kailangan nilang maghanap ng lugar para magkampo sa gabi. Sinabi ni Usado na maaari silang matulog sa isang sanga ng puno tulad ng ginagawa niya dati. Ngunit ibinunyag ni Susan na hindi pa siya nakakapag-akyat ng puno kailanman at palagi niyang gusto subukan, pero hindi siya kailanman pinayagan. Nagtaka si Usado kung pinalaki ba siya ng mahigpit na mga magulang at nagpa siya na maaari na lang silang magkanlong mula sa ulan sa isang maliit na kuweba. Inirekomenda ni Usado na magpalit siya ng kanyang basang damit kaso pinapangako muna sa kanya ni Susan na hindi siya sisilip. Pagkatapos ay ginamit ni Susan ang kanyang kakayahan sa kidlat para manghuli ng ilang isda, ginamit din niya ito para gumawa ng apoy at hindi maipaliwanag ni Usado ang kanyang kasiyahan na kasama siya. Nahihiya na umupo si Susan palayo kay Usado at napansin na mas maganda ang katawan nito kaysa dati, biglang may lumitaw na mga venom monkeys at tungkol lamang sa kanila ang nababasa ni Usado at ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang mga ito ng personal. Iniisip ni Susan na cute ang isa sa mga baby monkeys at ipinaliwanag ni Usado na hindi sila agresibo, binabalaan niya siya na huwag silang hawakan dahil may lason ang mga ito ngunit abala na si Susan sa paghaplos dito. Tinanggap niya na ito ang kapalit ng pagtatamasa ng kakyutan nito subalit kinagat siya ng maliit na unggoy, kumpiyansa niyang sinabi na tama siya dahil wala naman dapat ikatakot, kaso bigla siyang nawalan ng malay. Sa kastilyo ay ipinaalam ni Coren sa hari na nawawala sina Susan at Usado, hindi sana sasabihin ng hari kay Kazaki ngunit pinilit siya ni Sally at ipinaliwanag ng hari na handa na ang pangkat ng paghahanap para dito, kaso hindi ito sapat para kay Kazaki. Nagpa siya siyang maghanap mag-isa ngunit pinigilan siya ni Rose at ipinaliwanag niya na malamang magkasama sina Susan at Usado, kaya wala dapat ikabahala dahil si Usado ay kanyang tauhan at hindi basta-basta mamamatay. Sa gubat ay mas maganda ang panahon para kay Usado kasama si Susan, tila madali lamang ang pag-survive ngayon at ayaw ni Susan na pag-usapan siya na parang camping equipment, ngunit talagang pinahahalagahan at sinasamantala ni Usado ang pagiging nandoon niya. Nagpa siya si Usado na dapat silang magpalitan sa pagtulog kaya hinayaan niyang matulog muna siya, tumanggi siya at sinabing dapat matulog si Usado dahil tiyak na pagod ito sa kakagamot. Habang umuulan ay sinuri ni Susan kung natutulog na ba si Usado, subalit ito'y nagigising pa at nagtataka si Susan kung gusto na ba niyang umuwi at sinabi nito na gusto na niya, ngunit ipinaliwanag niya na may dahilan din siya para manatili. Hindi nag-atubili si Susan na sabihin na ayaw na niyang bumalik at nagulat siya kung bakit hindi nagtanong si Usado kung bakit, gusto niya siyang magtanong ngunit iniisip ni Usado na alam na niya.
Tama siya sa paghula na mas gusto na ni Susan ang mundong ito. Ipinaliwanag ni Susan na parang wala na siyang naiwan sa kanilang lumang mundo na kahit ang kanyang pamilya, mga kaibigan at kahit ang kanyang lumang sarili. Nilimot na niya ang lahat ng ito para manatili sa bagong mundo kung saan siya may kalayaan. Handa si Susan na ipagpalit ang anumang bagay para sa kalayaang ito at nagulat siya nang maunawaan ito ni Usado. Akala niya ay ma-disappoint ito sa kung sino talaga siya, ngunit ipinaliwanag ni Usado na pagod na rin siya sa kanyang lumang sarili, pagod na sa ordinaryong buhay at sa pagiging mahiyain. Nang sila ay unang dumating ay ayaw lang ni Usado na maging pabigat sa kanyang dalawang kaibigan, ngunit ngayon ay determinado siya na protektahan siya, si Kazaki at ang mga tao ng kaharian bilang miyembro ng rescue squad. Naiintindihan ito ni Susan at ipinahayag na gusto rin niyang protektahan ang mga tao bilang isang bayani. Nagkasundo sila na kalimutan ang kanilang lumang mundo at protektahan ang kanilang kasalukuyan. Namangha si Susan sa kung gaano na nag-matured ang kanyang kaibigan, binanggit ni Usado kung paano siya naging mas madaling lapitan ngayon. Dati ay inisip ni Usado na siya ay perpektong babae subalit nagulat si Susan dahil casual lang ang pakikitungo niya dito. Hindi naman ito problema para sa kanya dahil mas gusto niyang malapit sa kanya kaysa hangaan mula sa malayo. Nagkaroon ng kaunting pagkailang kaya nagpa siya si Usado na matulog na lang, ngunit inasar siya ni Susan tungkol sa pagiging flustered. Natutuwa si Susan na nagkaroon sila ng kanilang munting usapan at binati siya ng magandang gabi. Kinabukasan ay hinanap ng ating magkaibigan ang daan palabas ng gubat ngunit naramdaman nila na may lumalapit na hayop. Ang hayop na ito ay lumabas na si Blur lamang, na sa huli ay nagpapalambing kay Usado at kasama rin si Aruko ngunit pagod din. Nang siya ay makabawi, ipinaliwanag ni Aruko na sila ay nagsasaliksik sa palibot ng gubat nang biglang tumakbo si Blur mag-isa. Hinabol nila ito at ngayon ay napagtanto nila na marahil ay naaamoy ni Blur ang scent ni Usado, at biglang naamoy ni Blur ang isa pang scent at ipinaliwanag ni Usado na ito ang dating tahanan ni Blur. Ikinwento niya ang malungkot na pangyayari sa mga magulang ni Blur at lahat ay nakaramdam ng awa para sa maliit na tuta. Maliwanag na handa nang umalis si Blur at binanggit ni Susan na tila nagdesisyon na ito, dapat alam ni Blur na ang kanyang lugar ngayon ay sa tabi ni Usado at oras na para umuwi at idineklara nila na babalik sila kung saan sila nararapat. Kaso dito muna matatapos ang ating recap sa anime na ito, antabayanan po ninyo sa susunod na linggo ang bago nitong episode.